Hi guys, ayan. So guys, ma-share ko lang. Umorder na naman ako ng sa Shopee. Ayan yung kakabukas ko lang. Umorder na naman ako kasi wala na kaming mga stud, ilang piraso na lang. So umorder ako ulit. Ayan, no. May mga ibang style na naman at saka ano. Kasi may suki ako na aabangan daw niya yung bagong order ko, yung bagong lalabas. So ayan, may mga bagong style ako. Stud earrings, no. Malakas po sa akin, maganda po. So, hindi siya malakas na as in araw-araw. Pero ibig sabihin, nakasanayan na kasi ng tao na, Mami Park, meron ka bang ano, wala ba ibang design, Mami Park, ganito, ganyan. So, kaya ako, bumibili ako kasi na, gustuhan nila. So, wrong decisions ba tayo dito? Hindi, syempre, no. Ayan. So, ang gaganda niya, oh. Parang yung sa mga totoo talaga. Ito, mabili sa akin yung ganitong design. Ayan. Oh, may ganun pa, oh. Ang taray, oh. Oh, saan ka dyan? Oh, oh. Ang gaganda. Oh, may ganun pa. Oh. May Chanel pa, oh. Chanel, tsaka LV. Ayan, oh. Diba? May butterfly pa, may Mariah Carey, oh. Diba? Saan ka dyan? Oh, ganda na yung mga customer natin. Tapos, para, ano. Ayan, oh. Oh, silver. Flower. I can buy myself flowers. Reminiscing. Oh, kitty. Oh, saan ka dyan? Oh, diba? Silver. Ang taray, ang gaganda. In fairness. Ayan. Mas walang butterfly sa silver pero may infinity. Oh, lakas makasyala ng infinity. No Joe, delivery in the rainy day. Daddy Park is eating. Bye-bye! Bye-bye, Lucas! Lucas! Cute niya. Eto guys, ano to? Dapat bukas pa-deliver ko. Napaaga yung pag, ano kasi nito, gawa kasi ng para ma-save ako dahil promo nga. Buti na i-save pa ako. Tapos, ang kasamahan niyan, eto guys, kasi last week, umorder ako nito 6. Isa na lang yung natira. Mabilis sa akin to. Kasi nga talagang nag-rollback. Nag-rollback din ako. Tapos nag-deliver ang DCFE. Ayan, boxes. Asa na iba? Ayun pa yung sa paa ni Ate Ana, yung order. Ayan. So, ayusin natin yan. At tingnan nyo naman yung likod namin, guys. Ang gulo. Wala na. Mamimili kami today. So far, ito yung mga noodles ko. Meron pa naman din doon. Teka, ano ba ang noodles na meron doon sa dulo? Puro pansit canton ba yun? Bawas na yung chicken na yan? Tapos, ayan. Yung stock na una. Ayan. So, get ready with me because we are going today. Alis kami ng daddy. Mamimili kami. Wala akong masyadong dalang pera talaga, literal. Alam niyo kung bakit? Hindi naman kami napapahinga sa ahente talaga. Ang puti ng mukha ko. Layo sa leeg. Ba't ganon? Pag-focus ang mukha, maputi. Lang yung cellphone ko, Tsura. Wala na laman. Let's bolt in. Let's go, guys. With fighter. Ayan. Ay, ang init. It's so hot in the Philippines. Dress-dressan ng nanay. Oh, what's that? Wala. Pusang nagpili. Wow. Super close. Hindi ko sanay. Super close. Makakabili. Dati yung pinatuwangan natin stand. Ang Lumina, nag-aano sila ulit ng mga ano. Ewan ko paano gagawin na naman. May improvement ba? Ayan po so far. Where is blue? Ginabi na kami guys. Sa palengke lang kami ha. Punong-puno. 12,000 mahigit na candy. Almost 13,000 mahigit na candies. Itlog, nasa almost 5,200. Ano pa ba? Kay Ate Lourdes guys. Makimaya ako pa malalaman kung magkano kay Ate Lourdes. Tapos bumili din kami ng chicharon. Grabe. Ginabi na kami. Umalis kami alauna. Alas 6 na ngayon. Mag-aalas 6. What time na ba? 6? 5:30 lang pala. Ginabi natin. Pauwi na tayo guys. Andito na tayo. Kanina pa kami nakahinto dito guys. Nihintay namin kasi umalis yung nakaparada. Kasi bumibili pa sa amin. Ayan. Sa mga suki natin. Ayan. Pusa? Get up. Oh, body's not love anymore. Kaya yun mga pinamili natin. Oh, puno. Ano natin yung isang lalo tayo bigas.
Ha? Gcash. Ayan. Ayun. Yan. Ay, Teng. Ayan guys, nandito na kami. Nakapag-dinner na rin kami. Nabusy kasi kami. So, ang dami naming aayusin kasi nag-worth ng 13,000 over pala yung aming mga candies kasama na yung ilang bundles ng tinapay na malulutong at saka yung hopya, no? So kasama yung munggo, tinapay, candy, at saka almost 14,000. 13,760 around ganun. Tapos kay Ate Lourdes, naka almost 11,500 tayo. So dami natin pinamili kay Ate Lourdes. Kasama na diyan ang isa sa malaking purchase natin na yung isang sako ng ano ba yan? Malagkit. Tapos yung frozen namin ay nag-worth ng 5,000 mahigit. No? Namili din kami ng frozen. Yun. Share ko nga pala guys, dumating din yung aking order na, ayan ang ganda guys, di ba? Tingnan nyo guys. 100 pieces, 100 pieces. 36 pares ng stud earrings for only 100 pesos. Ang kanyang pakaw ay hindi plastic. Oh, bebenta natin 10-10 lang ang isa. Ay, good deal talaga tayo dito. And then, bumili tayo nito, 18 pesos lang, 100 pieces ang laman. Nire-repack natin ito na, ay si Daddy, 4 na piraso, 5 piso. So, si Daddy hirap na hirap, pagod na pagod din, kasi thank you Dad, I'll pay you na lang tomorrow ha. Kasi yung para sa kay fighter at saka yung sa kanya. So, yan, bumili tayo ng ilan. Ilan ba binili natin? 1, 2, 3, 4, 5, 5. May mga order pa ako na ano sa Shopee, na mga kung ano nung paninda na naka-order na ako dati, bebenta ulit. Wala na ako ulit stock. Ayan, so sagot tayo ng mga comments, no? At mag-shoutout na rin tayo. So, tungkol sa ating ice cream vlog. Okay, sagot tayo ng mga comments, no? So far, ito muna yung ano natin. And then, sasagutin natin yung mga tanong at saka mga questions. So, shoutout to, Angeline Valmores 5461, which is sa kanya nang galing yung idea kung bakit ako nag-vlog tungkol sa Ace Ice Cream. Sabi niya, "Hi Mami Park, ngayon lang po ako nanood at nabisi po ako ng halos 2 araw sa birthday ng mama ko. Happy birthday to your mom. Thank you po, thank you Mami Park, at napansin niyo po ang nakaraang comments ko. Malaking bagay po ito." 'Di ba? Nakasalamin. Ayan, sabi niya ganon. So, walang problema, basta kayang sagutin ng mami, you know naman guys. Okay. So, next would be Angeline Balmores, 5461. Maluagire, 5825. Ako, Mami Park, ice cream ko ay Creamline. Mabenta naman, may subsidy pa sa kuryente. Ayun, good, very good, very good. Ako kasi hindi ko siya ma-add ngayon kasi nga, walang pwesto guys sa totoo lang, walang pwesto. Thank you. Ayan, kapit tayo guys. And then, shout out to HMJG, HM Gamad 2745. Sabi niya ito. "Hi Mami Park, ako naman po ito, solid tagahanga po from Antique. Ang galing po talaga ng vlog nyo, maraming napupulot na aral. Ako po kasi Ace Ice Cream kaso isasauli ko po kasi ang laki ng binayaran ko sa kuryente. Sa inyo po ba may libreng allowance para sa kuryente man lang? Paano po ba kumita? Thank you po, sana mapansin." Ayan. So, eto madalas ang nagiging issue at reklamo talaga ng nakakarami na nanggaling sa Ace Ice Cream franchise. Wherein, I just really don't know why. Kasi, in my part, kahit ano naman yung kineri ko na ice cream, kahit kay Snow Joe at kahit nagbago siya ng chest freezer, hindi ko naging issue ang pagdating sa kuryente. Sa hindi ko maintindihan, guys, kasi hindi ako nagyayabang Kasi ever since naman nung nandun naman ako sa dati kong store, hindi rin naman ako nagreklamo pagdating sa kuryente that time. Kasi nakita ko naman na worth lang naman yung na-charge sa mga ginagamit kong appliances at sa kung ano yung konsumo nung appliances na ginagamit ko for business. So kaya hindi talaga siya sa akin naging bothered, no? So, ang mga technical tips lang na my own experiences na po pwede kong maibigay sa inyo. So sad naman Ma'am HM Gamads 2745 kasi syempre kais-felas na sana, no? But it's alright kung sa tingin nyo po ay gusto nyo mag-move or mag-iba ng brand at sa tingin nyo ay mas okay yon at mas wala naman tayong magagawa. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ko kayo pipigilan. Kung alin na makatutulong sa inyo pagdating sa mga sales nyo, pagdating sa yun ang importante sa atin.
So, sa technical, may mga technical explanation po kasi pagdating po sa mga ganyang problema. So, unang-una, baka po mali ang paggamit ng ating mga chest freezer. Ang chest freezer for ice cream are made by ice cream lamang. So, kaya pinapayuhan na huwag kayong gagamit, huwag niyong lalagyan ng mga ibang bagay, kundi ice cream lang. Kasi, dinesign ang mga chest freezer ice cream for the purpose of ice cream coolers, no? Para ma-maintain ang kailangan na lamig ng ice cream at ma-maintain ang kanyang shape. So, kung kayo, baka naglalagay kayo ng yelo, ng kung ano-ano, ng mga juices, zesto, frozen products, hinahaluan nyo, hindi po design yung mga bagay na yon o mga produkto na yon. Hindi po design yung ice cream chest freezer para sa mga ganong produkto. So, chances are, ito po ay magdudulot ng pagtaas ng temperatura at tatakbo ng doble ang inyong compressor. So, pag tumakbo ang compressor, mag-aakyat ng kuryente. So, another thing, isa sa magandang ginagawa din namin, gumagamit kami ng extension cord, na which is, yung extension na ginagamit namin are special made for kapag ka nagkakaroon ng shocks, nagkakaroon ng yung patay-sindi na kuryente, so para maiwasan na masira ang appliances. Lahat ng ano namin may ganon, lahat ng mga chest freezer namin. So, another thing pa is, the more na mas na maintain mong puno ang iyong ice cream both sa ibabaw, sa mga baskets at sa ilalim, mas na maintain niya yung coolness o yung kailangan niyang lamig na nahandoon lang at hindi na niya kailangan pang hindi na kailangan magtrabaho ng compressor para ma-maintain. Kasi kapag may bumibili at binubuksan, hindi basta-basta lumalabas lahat ng lamig, no? Dahil nahaharang na ng mga ice cream sa ilalim ng basket. And then, yung basket din sa ibabaw, kung puno, mas naaano. Ang malalabas lang na lamig ay yung nasa pinaka-ibabaw lang ng ice cream na nasa basket. But yung sasabihin mo na from ilalim sisingaw, dahil nga hindi masyadong puno, yun yung makakadagdag ng trabaho para kay compressor. Kasi nga, pag naramdaman ni compressor na nabawasan na naman yung lamig, no, tataas na naman ang temperatura, mag-aakyat na naman ng panibagong kuryente yun. So, kaya, may mga technical advices talaga how to use properly our chest freezer and paano natin ilalagay kung saang outlet natin isasaksak at kung saang pwesto ng tindahan o ng establishment natin pwedeng ipwesto. Yung compressor, wag tatakpan hanggat maaari, wag ife-face sa wall hanggat maaari nakasisingaw siya. Nang sa ganon, yung init ay hindi nagbabounce back sa mismong chest freezer. Another thing din, kapag nasa labas ang chest freezer nyo at mataas ang araw, mainit sa labas, mataas ang inaakyat na init mula sa ilalim ng lupa. Wow! I mean, yung grounds, parang nararamdaman nyo parang apakainit, parang sobrang maalinsangan, ganyan. So, yun din ay nagkukos na mas nagtatrabaho ang compressor, kaya umaakyat ang mataas na kuryente. So, kung nasa labas nakapwesto. So, kaya ako talaga, nung talagang nagkaroon ako ng ice cream, nilagay ko talaga lahat sa ayos kung saan sila ko ilalagay. Kasi nga, hanggat maaari, ang gusto ko maiwasan ay yung wag gawin yung mga pasaway na bagay para sa tamang paggamit ng chest freezer ice cream. Kasi unang-una, pahiram lang yan sa atin. Pangalawa, hassle sa atin kapag nagkaroon ng problema ng technical ang ating mga chest freezer. Siyempre, lalo na sa part ko, malakas ang ice cream sa akin. So, dire-diretso, 24/7 bukas ang aking mga chest freezer. So, kaya baka yun yung mga reasons. Another thing, kung hindi nakabukod ang inyong kontador at magkahalo ang personal, bahay at saka ang inyong tindahan. The more po kasi na mas maraming nakasaksak, mas maraming nakagagan sa mga at yung mga ginagamit yung mga wirings at mga yung dinadaluyan ng kuryente, more or less pa, baka maging sanhi pa ng sunog. Kapag ka po sabay-sabay nagkagamit, tapos yung wire na pinagdadaanan ng mga kuryente at kukunti lamang yung nakakapagpaandar ng appliances pagka dumating na doon sa yung electricity sa mismong appliances, pero ibig sabihin yung bagal nung dating yung supply, no? Parang I don't know if it's really true, pero
isa yon sa mga reasons na humihina ang kalidad ng tibay at saka efficiency ng isang appliances kapag ka po ang mga wirings nyo sa bahay ay mali ng mga kabit. No? Kung sakali man na ganon, hindi natin sigurado, lalo na kung umupa tayo at hindi natin alam kung paano binuo ang isang establishment, lalo na sa kanyang wirings sa mga pagdating sa kuryente, mas maganda po gumamit po tayo ng mga safety extensions para yung kung ano man magkaroon ng shock or shortage or kahit sparks or whatsoever, dun muna dadaan sa extension. No, meron yan sa Shopee, meron yan sa Lazada, guys. So si Daddy kasi magaling sa ganyan eh. Yan yung talagang pinapriority niya pagdating dito sa amin sa pagdating sa mga ganyan. Yan ang inuuna niyang ayusin. So yun. So kung may lalaki kayo sa bahay, dapat alam din siguro, no, somehow yung mga about electrical eme, no. So yun lang naman ay according din sa aking personal experiences at according din sa Daddy. So nakikita ko naman na parang totoo naman itong mga sinabi ko sa inyo. Parang totoo, real naman siya. Kasi, for me kasi, nung ganun ang ginagawa ko, maayos, okay naman. Nagtaas lang talaga ng mataas ang kuryente ko, ay nung summer, kasi talagang maya-maya talaga. Ako po kasi guys, ang mga customer ko, hindi ko po sila basta sinisita na magbukas ng aking rep. Pag nagbukas po yan sila, kala mo nagbubukas ng mga cabinet. Kahit po pati mga matatanda bata, basta pag isa lang bibilin, ang dami-daming pipiliin, isa lang bibilin, tigsa 10 piso lang. Hindi sila basta nakakarinig sa akin ng mga kung ano-ano. Maliban lang pag bagong deliver at sinesave ko yung lamig para yung mga ice cream ay mabilis tumigas. Kasi kahit sabihin pang maayos naman dineliver sa amin, minsan kasi syempre sa tagal na nag-aayos tayo, nagkakamada, ang dami ng ice cream, medyo lumalambot ng konti. Pero hindi nawawala sa shape. So, dun lang. Pag mga after one day na yan, kinabukasan na halimbawa, hinahayaan ko na sila. So, kaya malakas ang akit ng kuryente ko. Hindi ko siya inaano. Pero hindi sa akin malakas na yon sa totoo lang. Kasi, ang binabayaran ko dito sa kabilang unit, 3,000, kulang-kulang 3,500. Nag-3,600 yan, almost nag-3,700 yan nung summer. Ano yun? Acceptable yon kasi summer yon. So, ngayon nasa 3, kulang-kulang 3,300 na lang. Ang reason dyan is, hindi man na masyadong napakainit, no? And, also, yun nga, disiplinado naman kasi kami. Tsaka nagbaba talaga kuryente. Dito po sa amin, 3,000 mahigit guys yung binabayaran ko. Nasa ngayon kulang-kulang 3,300 ha. Pero ang nakasaksak doon, ang magkakasama, lahat ng chest freezer ko. Snow Joe, Ace, at saka yung Fuji Denso ko. Tapos meron pang electric pan doon na LEC na ganito, yung walang cover, and then ilaw sa gabi. So, kumbaga ba, sulit na para sa 3 chest freezer na ginagamit ko na 24/7, walang patayan, na kahit hindi kami nagde-defrost, nagkakaskas lang kami ng yelo, hindi kami nagde-defrost. Once or twice a year lang ako mag-defrost. Yun. Once or twice a year. So, yun, ganun lang. And then, yun yung mga ginagawa ko. At ito ay charge na kuryente. Nakabukod po kasi ang business ko sa sarili kong bahay. Kaya doon sa bahay ko, ang ginagastos namin kuryente doon, wala naman kami aircon doon. 1,000, 1,200, 1,300. Kasi si Daddy halos ayaw patayin ng electric fan eh. Dahil gusto niya kapag umulan, yung moist matuyo agad. Ayaw niya kasi ng ayaw niya ng nagmo-moist ang mga pader sa pag-umuulan, ganyan. So, talagang si Daddy, lalo na medyo kaliitan yung space namin, lalo na kung nasa looban CR, syempre gusto ni Daddy natutuyo agad yung mga ganyan. So, kaya si Daddy walang tigil ang electric fan. Dinaig pa namin ng may aircon. Pero 1,000 mahigit lang ang binabayaran din, mga 1,200, 1,100 ganyan. So, yun, ganun lang. Yung 3,300 ko, dun lang sa kabilang unit yon. Dito sa unang unit ko, dalawang upright refrigerator na nasa harap ko, at saka walang patayan na CCTV dalawa, at saka yung isa pang CCTV, internet, at itong electric fan, dalawang electric fan dito, at kung ano-ano pang nakasaksak na dito. Ang charge naman dito ay nasa around 1,213. No, so suma total umuubos ako ng almost 6,000, less than 6,000 sa kuryente. Both to, wala pa ang tubig. So yun, ganun. But for me, I think para sa akin kasi sa lakas nga ng mga ice cream at frozen products, naintindihan ko kung bakit malakas ako. Kung malakas sa inyo yun pero sa akin hindi siya malakas. So yun lang yung experience ko when it comes to that. And then
Ayun, so HM Gamma D2745. So, yun lang po, no? So, sana nakatulong yung mga sinabi ko, and if you want to change your mind, malay mo naman, baka medyo hindi mo lang na din nasunod yung tamang paggamit ng chest freezer, o kaya naman ay baka mamaya mahina sa inyo yung hindi ganun kalakasan ang akyat ng sales sa ice cream, and then mataas ang naging kuryente mo. So kasi ako, kaya hindi ko siya dama, malakas din kasi naman yung ano. Sabi ko nga sa inyo, almost 24% ang kitaan sa Ace Ice Cream. Almost 24%. Nung nakaraan nga, binlag ko, 20 flat na lang to be safe 20 flat. Pero talaga pong almost 24%. Both my Snow Joe and Ace Ice Cream. So yung butal, para sa kuryente na lang yon, and then yung the 20%, yun talaga ano na yung net income na, no? So parang lumalabas ang profit margin talaga pagdating sa Ace Ice Cream ay 20%. So doon sa mga may mga subsidy na ng kuryente, tingnan nyo din kung ang profit margin nyo pagdating sa binigay sa inyong reseller price or franchise price, parang ganon. Kung kanyo sa inyo na nagtitinda, tingnan nyo din kung magkano profit margin nyo. Kasi baka mamaya, mababa lang pala profit margin nyo, binawi lang sa subsidy ng kuryente. Kasi kay Ace, malaki profit margin. Nasa 20%, sasabihin ko na po talaga. So again, wala akong inaano dito ha. Sabi ko nga sa inyo, if I can add more brand of ice cream, I will do it. I can do it. Kung kaya din ng tindahan ng space, pero hindi kasi So, tingnan nyo po din sa profit margin. Paano nyo po malalaman kung mataas ang profit margin ng possible income pagdating po sa nagbigay ng suggested retail price ang ice creaman. Then, bukod pa sa may SRP na sila, hindi nyo sinunod ang SRP, hinubuan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng mga 2 piso, 3 piso per flavor or whatsoever pa. So, mas lalong kaya lumaki. Pero, kaya lumaki tinubo nyo. Pero doon kayo magbase sa SRP nila. And then, kung magkano yung outcome o yung amount na lalabas ng profit margin. Kasi nga po, kay Ace ganito, nasa 24% talaga ang kikitain mo sa bawat per piece. Yung 4%, papalo na yan doon sa expenses mo sa plastic, expenses mo sa kuryente. Yung 20%, kabig na kabig mo na talaga. Kapag malakas ang ice cream sa iyo. Ganun po siya kaganda. Kaya po din, napakalaking bagay niya po. Isa po siya sa nag-aakyat talaga ng malaking sales sa akin. Kasi kung puhunan lang ice cream lang, magkano na puhunan ko. Diba? Ngayong buwan na to, baka humirit pa ng isa bago mag-end of the month. Baka nasa around baka nasa around 38,000 ang aking naging puhunan. Kay Ace lang yon. Kay Snow Joe bukod pa. Yun. So yun lang po, no? Ayan. So user-SC1WE6BP20, meron po kaming Joy Ice at Ice. Pareho po ang lasa. Joy Ice po, may libreng pambayad sa kuryente, sagot po nila. Ayan. Wala namang problema po doon. Kasi, yun lang naman po kasi, opinion lang naman namin. Kasi, syempre, kumakain din kami ng ice cream. So, opinion lang po namin na pagdating po sa lasa, ay, for us, sa amin ng family ni Beshi at sa amin, malayo yung lasa. Yun. No? Kasi kung okay naman pagdating sa lasa, why not i-carry si Joy Ice, di ba? And, kung in the first place, naging honest siya sa amin. Wala namang problema doon. Kasi ako naman, may Snow Joe naman ako. Napakalayo ng lasa ng Snow Joe kay Ice. But, gusto pa rin na siya ng mga tao. So, sa akin naman, hindi naman sa akin bother yun. As long as, afford ng tao at gusto ng tao. So, again, nabanggit din ni user-SC1WE na may subsidy sa kuryente si Joy Ice. So, tingnan nyo din kung, katulad kay Creamline, tingnan nyo din if magkano yung profit margin na offer sa inyo, na ibibigay sa inyo. Kasi baka nakita nyo lang na dahil may subsidy siya na ganon, baka hindi naman talaga mataas din yung inyong profit margin. So dapat alam nyo po yan, no? Alam ko, sabi nila kay Creamline ay 5% ang subsidy, no? Si Snow Joe po sa akin, pag ang ano naman niya yan, wala siyang subsidy sa akin sa kuryente, pero pag naka 2,000 pataas naman ako, automatic may 2% ako na discount. Pag naman kay Ace, marami siyang mga promos and discounts, promos na binibigay para sa aming mga franchiser. So, dahil sa lagi akong nakakakota nung mga promo requirements nila,
So, ang dami ko nakukuhang promos and freebies, sa totoo lang. So, kaya mas lalong lumaki yung kita ko pagdating sa ice cream. Kasi nga, effortless sa aking i-avail yung mga yon. Kasi nga, malakas nga siya dito. Huwag niyo pong isipin nagyayabang ako, nagbabrag ako, ha? Kasi yun po yung totoo. Anong gusto niyo pong sabihin ko, no? Hindi po talaga, kahit itanong niyo po, kahit pa mapanood ito ng Icewell Food Incorporated or ng Ace Ice Cream Bulacan, alam naman nila yun na nakakakuha ako palagi ng freebies, na hindi ako naghihirap habuling makabili na para lang ma-afford ko yung ma-avail ko yung kanilang mga promos, kasi kailangan ko talaga ng ice cream. Sa totoo lang po, pag umorder ka ng 10,000, hindi kasya rito. Naaabala pati yung Snowjo ko, pati yung Pujo Denso ko, dahil hindi kasya. No, kulang pa yon, hindi pa kompleto ng flavor, hindi pa kompleto ng variety. No, ganun po. Imagine niyo po, iisa lang kasi yung rep iisa lang. So talagang kaya pag kami mga stocks, kasi tulad po niyan sa Choco Crispy, hindi po pwedeng 2 box, 1 box lang isang linggo. Kailangan mga 4 na box, 5 box hanggang 6 na box sa Choco Crispy. 50 pieces po ang laman sa isang box. Imagine niyo po 'yun. Totoo po 'yan, hindi po 'yan pagjo-joke. Hindi po 'yan choco stick. Hindi po pwedeng 3 box, 5 box sa isang linggo, no? Umuubra lang kami ng ganun kapag kayong hindi pa kami nakaka-order o nakalimutan kong order. Pero kung tutuloy-tuloy na walang udlot, hindi po pwede po ang 3 box. Hindi po pwede po sa amin. Yung ganung flavors, yung mga fast moving flavors. So ayun, Alisor 76, baka Lobat Mami Park, tas turn on mo yung Bluetooth, yung dun sa mic ko na binili last year pa. Naku po, ginawa ko na ang lahat, nainis lang ako. Ngayon po hindi nga po ma-read na naman ngayon yung Bluetooth, nakakainis. Andun, tinambak ko na rin po doon na napakahirap yung mga technical na yan. Nakakabili ka nga, hindi mo naman magamit. Ayan, Jess Alba, hello. Ayun, si IC Lisano, nagparamdam. 69, IC Lisano 6976, Mami Park. Baka subjudice case yan, baka may gag order yan issue sa ice cream. Just saying po. I just really don't know if, yun lang ang pagkakaalam ko. Alam ko merong reklamo si Ace against Joy Ice, but I'm not sure if na-pursue ito whatsoever pa. So let's be it na lang and let's forget and move on na lang, kasi problema naman nila yun Ayan. So Carjin Sumalpong, natutuwa ako sa mga chika-chika mo, Mami Park, kasi may halong English. Ayan, nasanay na kasi ako, guys. Dati pa naman din ganyan na ako talaga. Ayan. Tsaka syempre, being with Daddy Park everyday, Diyos ko, masakit ang ulo ko sa totoo lang. Natutuwa ako. Tapos nga pala si Ma'am Carjin Sumalpong, yan sa akin, nag-send sa akin ng picture, ginaya niya na nag-is ice cream din siya, ang dami na rin yung umorder, and then, kasi nga siya yung taga Bahrain na umuwi, at talagang ginaya niya yung mga style ko, kung paano ang diskarte sa paghahanap buhay. So, and with also combine of your sariling diskarte, ganyan, nakakatuwa, no? I'm so happy with the outcome of your sari-sari store, Ma'am Carjin. Ang hiling ko, syempre, mas lumago yan, mas mag-grow, kasi yun yung magiging paraan para hindi mo na isipin pang bumalik ng abroad, na dito sa Pilipinas mabubuhay na. So, yun lang naman. Thank you po. Rojan Anlag 8345. God bless Mami Park for another learning things. Ayan. Thank you. Ellen Pilar. Hi Mami Park. Always watching. God bless you. Love you. User-UM5YX8K1F. Mami Park, tanong lang po. Musta po electric bill nyo ngayong nagkaroon na kayo ng Ace Ice Cream Freezer? Meron po kasing nagsasabi na malakas sa kuryente ang kanilang freezer. Ayan. So, nasagot ko na kanina, no? Ayan. Next would be, ano ba to? Kasari Shells TV. Mami Park, Monday lang may ahente na nagpunta sa akin. Ice cream, alin po ang magandang mag-reseller o mag-franchise? Same price lang po ba ang RS at franchise? May sariling chest freezer na kasi ako. Pwede ko naman paglagyan ng ice cream. Thank you, Mami Park. Pagdating po sa presyo ng pagpasa sa atin ni Ace Ice Cream, mapa-reseller ka or not, same lang. No? Ang kaibahan lang kasi nito is when you are reseller, you provide your own chest freezer, and you have no required paunang amount ng yung package na i-avail mo. So kung ano lang order mo, yun lang bibigay sa reseller ka. They will provide you tarpaulin, mga stickers, ganyan. However, you have to make sure that your chest freezer ay also made or designed for ice cream products. Bakit po? Dati po kasi naalala ko,
yung mga ice cream ko po ng Snow Joe, hindi po basta tumigas nung nilagay po namin sa upright freezer. Kasi hindi po siya basta tumigas. Pero nung binalik ko po sa chest freezer niya, sandali lang po napakatigas. So talagang may mga, ang ice cream po talaga ay may nire-require na kailangang chest freezer or refrigerator na made lang para sa kanila, para sila ay tumigas at ma-maintain ang shape nila. So, kaya ma'am, just make sure na yung inyo pong chest freezer na provided ay makapagpapatigas at makakapagpa-maintain ng shape ng inyong mga ice cream. Kasi baka mamaya, hindi siya po pwede, masayang yung mga ice cream. No? So, if ever, po pwede naman kayong humiram ng chest freezer kay Ace Ice Cream. Bakit hindi nyo na lang i-avail yung franchisee? Mura lang din naman ang, nasa 4-5 lang naman ang package yon na deal. Okay? Kasi kung kayo, dahil dun sa kuryente, try nyo muna. Kung ayaw nyo, pa-pull out nyo yung chest freezer, yung inyo gamitin nyo. Wala namang kaso. Try nyo lang, diba? Wala namang kaso. At tingnan nyo, kung talaga iba talaga difference, wala kang problema doon. Ang mahalaga, nagta-trial and error method tayo. Beron Chill 24, hello Mami Park. Ang saya din sana pag may ice cream ako. Thank you for always sharing your experiences. Happy selling po and God bless. Ayan, sana nga bebe. Siyempre, pagdasal natin yan, claim it, no? Malay mo naman. Winnie07, watching Mami Park. Lorsi of W Kuwait, watching Mami Park. Pagkahaba-haba man ng kwento, natapos din. Clarissa Aragit, good morning Mami Park. Gusto ko rin yan. I'm from Lucban, Quezon. Thank you. God bless always. Shout out sa mga taga Quezon kasi Quezon people are special to our family. Kasi especially to my tatay Quintin or my father in heaven and my mom. Kasi nga way back 19 kopong-kopong, we hired people, we hired employee or workers from Quezon only. No? Ayan. Hindi Quezon City guys Province of Quezon, okay? Ayan. Ricky Anuevo, malakas sa amin ng Ace at Selecta. Happy selling, Mami Park. Ayun. Jovelyn Conehar, 5483. Good eve, Mami Park. May Selecta, Creamline at Ace. Pero pinakamalakas talaga ang Selecta. Ang maganda lang sa Ace, ang daming mamumurahin kaysa sa Selecta. Pero mas masarap talaga ang Selecta. Tapos si Creamline masarap sana, kaya lang hindi glass freezer nila kaysa kay Selecta at Ice. O, ayan. Okay, basta nakakabenta, walang problema dyan, ano? Sabi ko nga sa inyo, if I have a space more here, we welcome ko si Creamline. Why not? No, kahit wala pang subsidy ng kuryente yan. Basta magugustuhan ng mga suki ko, magiging fast moving, magiging mabili, why not? Wala lang talaga akong space. And I just cannot sacrifice some of my space for other items. Kasi, syempre, nandun pa rin tayo sa tamang pagdedesisyon when it comes to our business, no? Or ads on. Ayan. So, kung there's a lot of space, why not? Kung kahit Selecta pa yan. Kung papayagan ako ni Selecta mag-carry. 4, no? Why not? Puro pahiram naman chest freezer niyan So, hindi tayo bibili. Ayan, o-order lang tayo na o-order. Ayan, sa akin dati Selecta, kaya lang nag-stop ako because, it's because kasi kayo ng kanilang pinanggagalingan. Malayo siguro ibig sabihin nito. Malayo pinanggagalingan kaya lusaw na before pa dumating sa akin. Si Ace Ice Cream naman matagal nang nanligaw sa akin para ako, pero hanggang ngayon di ko pa pinapansin. Sabi ko nga kung para sa akin talaga, dadating din yon. Ayan. Malay nyo naman Mama Neng's Vlog, it's about time. No, share nyo naman yung experience nyo dyan. So, try nyo. Kung hindi naman, pwede naman bitawan. Wala namang problema doon. Yun ang kagandahan, Pwedeng bitawan kung ayaw na. Pwedeng ipagpatuloy kung sumisigi sa benta. Yan. From Mama Neng's Vlog yung last comment. So, thank you everyone. Yan po ang ating vlog for today's video. Pasensya na po kayo. Super busy talaga ang Mami Park. Ang dami kong gagawin ngayon. I really have to do it right now kasi bukas, birthday ni Ate Ana, magde-day off siya. Kailangan ma-display ng mga candy kasi nga, empty na ang aming mga estante. Ganun kalakas ang ating candy. So, bye!